Good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So mayroon tayo, before tayo mag-start mga ka-antrep, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe dito sa aking channel, kung napadaan lang po kayo dito, napadaan po ako sa inyo at interesado po kayo tungkol po sa motor parts business and accessories or motorcycle and repair shop na mga topic ay click na lang po ang subscribe button at yung notification bell para ma-notify kayo every time na may ina-upload po akong bagong video. So may nag-message sa akin ng mga ka-antrep, no? Siya daw po ay may grocery store. So hindi siya sari-sari kasi medyo malaki siya. So grocery store. Ngayon, yung anak niya daw parang nag-suggest sa kanya na lagyan nila ng mga pyesa. Actually mga ka-antrep, tong ganitong mga style or ganitong mga technique sa mga grocery or sari-sari store ay hindi na po ito bago sa akin kasi way back, remember po, start po nung 2011, 12, 13, 14 ay until 2020 po ay nagrorota po kami. Yun po yung nagva-van selling po kami. Umiikot, nagpapa-wholesale sa mga ng mga tindahan ng mga maliliit, grocery man or hindi. And then, marami kami sa mga customer na yon is usually yung mga may sari-sari store, may grocery, tapos magdadagdag sila ng mga basic parts and accessories. So, ganito yung mga ka-antrep, Dahil nga ang business talaga ay grocery and then gusto ng anak niya ay magdagdag daw dahil mahilig sa motor ng mga pyesa ng motor. Ang unang-unang mga ka-antrep dyan na nagsasuffer actually, marami na kasi itong nangyari or na-experience ko or nakilala ko doon nga sa pagrorota namin. Kung medyo bitin po ang kapital mo mga ka-antrep na hindi po ma-full blast itong iyong shop at pailan-ilan lang siya doon sa iyong tindahan na grocery, kumbaga hindi mo makikita na mag-grow siya. Let's say for example, limitado ang iyong kapital, pang-ikot-ikot lang yun doon sa iyong grocery. And then, yung capital mo doon, yung iyong cash flow doon sa iyong grocery, babawasan mo para ipang-purchase mo ngayon itong mga basic parts and accessories na pang motor. Tandaan po natin na ito pong mga piyesa ng motor, lalong-lalo na po kung baguhan pa lang kayo at hindi kumpleto, at lalo na grocery. So, hindi po talaga ang tao or customers na direct na pupunta doon sa inyo. At tandaan po natin na ang mga piyesa, ang motor parts, accessories, and mga items, parts ay ano po yan siya, hindi po yan siya kasing fast moving ng mga nasa grocery or ng mga basic needs natin. Basic needs yung mga nasa grocery, yung mga nasa sari-sari store. So meaning po, may mga tendency po na ito tatambay po itong ating pong mga pyesa. Alam nyo ba dito sa amin na meron kaming mga pyesa, may mga accessories kami dito na mga 2 taon na hindi pa nabibili, hindi pa nauubos. Pero yung mga fast moving, yun yung mga nagre-refill, nagre-repeat or yun talaga yung mga fast moving kaya nagre-restock, nagre-repurchase, pero may mga items talaga na sadyang mababagal, lalo na yung mga pyesa. So magsasuffer po doon ang iyong kapital kasi kung ine-expect mo na mabilis din ito masosold out, mabilis ang ROI, mabilis balik ang punan, utay-utay po ito kasi hindi ka naman mag-wholesale. So ibig sabihin, kung limitado ang iyong kapital, maso-short po, magsasuffer itong iyong cash flow ng iyong grocery. Pero kung malaki na naman, why not? Na pwede ka pong mag-separate ng mag-divider ka or mag-division ka na ito ay para sa iyong mga pyesa at hindi siya nakahalo lang doon sa mga grocery o lalagyan mo lang siya doon ng lalagyan mo lang siya doon ng estante katabi ng mga homey, mga dilata doon. So, kumbaga hindi siya eye-catching sa mga tao or hindi tatanda ang mga tao na may ka doon, na may grocery ka doon. Kasi nga, ang alam nila, grocery yun doon at ang mga tao pupunta sa tindahan ng mga shop, sa mga shop sila pupunta. So, yun yung pinakaunang-unang magsasuffer actually mga ka-antrep at nakita ko na to sa mga dati-dati pa na sinubukan yung ganyang style or technique. Pero kung ang puhunan mo is enough, hindi mo kukunin yung iyong capital, hindi mo babawasan ang iyong cash flow doon sa grocery mo para ipang-purchase mo dito sa mga pyesa mo kasi nga hindi ito kasing bilis ng bigas, mga magic sarap, sabon, basic needs na talagang araw-araw bibilhin. May tendency na tatambay pa po yan at hindi babalik ka agad. Ngayon magsasuffer at masusort ka doon sa cash flow ng iyong grocery.
Ngayon, ang mangyayari, hindi mo ito madadagdagan ang iyong mga pyesa kasi kung makakabenta ito, ibabalik mo doon sa iyong grocery. So, hindi rin ito madadagdagan, hindi rin siya mag-grow. Hanggang doon lang siya, hanggang sa hindi mo siya mapadami, hindi siya nabibili, tatamarin ka na lang din kasi hindi siya nauubos, hindi naman din, hindi fast moving. Isanay kayo sa fast moving, ang ano kasi, ang grocery, ang sari-sari store, fast moving yan kasi basic needs yan siya, ano. So, yun lang yung pinaka number one concern mga ka-auntie kung ikaw ay grocery owner or sari-sari store owner and then gusto mong mag-add ng mga motor parts or mga accessories ng motor. Much better kung i-separate mo talaga siya. Kaya lang, you need an additional capital. Hindi pwedeng mag-suffer or else dalawa yung mawawala mga ka-auntie. Ganito, magsasuffer ang capital mo sa grocery. So, maaring hindi ka makapag-repurchase, hindi makapagbayad, or hindi ka makapag-purchase ng mga particular items na dapat ay napapurchase mo weekly, kasama ng routine ng mga deliveries, ng routine ng iyong business, dahil pumondo dito, binawasan mo ng mga halimbawa 50 to 60 to 70,000, tapos ito, hindi yan kaagad next week, mauubos mga ka-antrep ang mga pyesa. So, matatambay dito, tulog ang pera mo dito, maso-short ka dito. Ganun mga ka-antrep ang mangyayari. Kaya pag-isipan yung mabuti. Kagaya nga ng sinabi ko dito sa ganitong klaseng negosyo, yes, maganda ang kita dito, yes, malaki ang kapital dito, yes, pero wala kang malaking perang na panghahawakan dito. Alam niyo kung bakit? Nandyan ang pera, mga ka-antrep, sa mga pyesa. Ang daming pyesa na hindi yan nauubos in a month, mga ka-antrep. Hindi yan nauubos in 2 months. Siguro sa ibang mga sa ibang mga store, lalo na yung mga wholesaler or yung mga tinatawag natin mga dealer, nauubos talaga yan. Pero kung ikaw ay nasa retail, wala po. Hindi po yan nauubos in 2 months, in 3 months na mauubos yan lahat. Napakarami. Kahit sino pong shop owner na tanungin nyo ay totoo po yan. Na yung sa mga nasa retail, hindi po yan in 2 months, 3 months, ubos lahat. Ubos lahat. Kailangan mong mag-refill, kailangan mong mag-restock, repurchase doon sa mga fast moving na kailangan. Pero pag kahit na nag-repurchase ka na, ang dami mo pa rin dyan pyesa. So wala kang pera pero nandyan, kumakapal at dumadami nga naman yung iyong mga items. So kung ganun ang concern mga ka-antip, kailangan ng additional capital talaga para hindi mag-suffer ang pareho. It's either kasi yung idadagdag mong motor parts ay hindi rin mag-grow, hindi madadagdagan, then yung capital mo ng iyong grocery na bawasan at medyo mapipilayan. Let's say for example, pang bigas yun, yung pang purchase mo ng bigas yung 70,000, 50,000 or para yung nakalaan yun palagi sa sigarilyo. So yun yung magsasuffer. Tapos ito, hindi naman mag-move ka agad to, hindi yan mauubos ang na-purchase mo na worth ganyan. Utay-utay siguro, utay-utay. Hanggang sa makakaramdam ka doon ng tamad kasi marami nangyari niyan mga ka-antrep. So ang end din nun ng mga ganon ay ini-stop din nila yung kanilang mga basic parts, yung mga nabitin sa capital. Hanggang sa pag tuwing balik namin doon, sige lang mampas na muna, hindi kaya, pauubos ko na lang yung na-purchase ko kasi natatambay, natutulog ang kapital. So yun lang, sana ay nakatulong itong ating napag-usapan ngayon, lalo-lalo na dun sa ka-antrep nating yun ang concern. Thank you so much. See you on my next video. Paki-like naman po ang video at comment lang po kayo kung meron kayong katanungan na pwede kong mabigyan ng kasagutan. Bye-bye!